Kung sa akin lang, gusto kong ipa-stop, full stop. Gawa ng sinisira na nila ng kalikasan dito sa Santa Cruz. Tumabon sa pispon namin. Tumabon dun sa pinagpapasyalan ng mga tao dito yung Simana, Santa, yung pulso na mataas na voluntaryo yung tubig. At saka isa pa, illegal pang pasok nila. Hindi nila sinabi sa mga tao rito. Nagkwari na lang basta. Nandito pa rin po tayo sa Barangay Santa Cruz, bayan ng Kuya po, dito po sa kinakwaring bundok. At ating po makakapanayam si Ginoong Alfredo Buscaino Javier. Magandang hapon, Kuya. Maganda nga po naman po. Ayan. Kuya, ano po ninyo yung Buscaino na unang pumwesto dyan, yung nag-homestead? Lolo ko po. Lolo po ninyo? Yoloyo Buscaino. Kayo po ba napamanahan dito po sa pinwestuhan ng lolo mo? Yung nanay ko po. Yung nanay nyo. Tigda 2 hektarya sila 10 magkakapatid. Meron po nagsasabi na naisanla daw po itong ng lolo ninyo, itong kinakwaring bundok. Tama po ba? Nasanla po ng lolo namin. Kailan po yun? Kung di ako pa ako magkamali sa pagkakatanda ko, 1975 or 1976. Nandyan yan. Hindi nagkakalayo dyan. Opo. Kamusta po? Tila hindi raw po ata nabayaran. Tama po ba? Tama po kasi ang naririnig ko noon na sinasabi ni lolo ko, hindi ko nabayaran gawa ng nasunog nun yung kubo ko doon sa Isabela nung nilipat yan na naghanap buhay doon. Hindi ko na nahulugan, pero nakahulog ako. Maraming na ako nahulog. Sabi ngayon, niremata. Niremata po. Po. Opo. Mga anong taon po niremata yon? Natatandaan niyo po ba o nababanggit sa inyo ng lolo niyo o ng nanay niyo? Hindi ko na ano po yung kung anong taon narimata yun. Narimata yun. Hindi ako sigurado. Pero ano pong tinatanim ninyo diyan sa bundok? Ang mga tinatanim namin dyan, katulad ako nung bata pa ako, kasama ko tatay ko, marami kaming tanim dyan, mga kawayan, pagkatapos mga santol, kung ano pa dyan, marami. Tapos mayroon kami yung bangkag, ano tawag nila yung bangkag, yung tinatanim ng kamuti, kasaba, ganon. Opo. Tapos may bukid. Kompleto yan may bukid pa yan. Opo. Tapos ang malakas na pinagkukunan namin dyan, yung nung panahon na yon, hindi pa uso yung tawag doon yung tracer na kuwan ngayon, yung pambigkis ng tali ng yung kugon. Kugon. Hanggang ngayon, yung pambigkis ngayon ng kuwan, malakas sa pagkakita namin dyan, yung pambigkis ngayon ng punla. Punla. Opo, yan ang pinakakitaan namin ngayon dyan. Opo. Simula nung maisanla hanggang sa namarimata, nananatili po kayo sa pwesto? Opo. O kailan po kayo nawala sa pwesto? Hindi po kami nawala. Lumipat lang kami dito nung nagkaroon ng mga nice people around dyan. Opo. Mga anong taon po yun? Ang mga kwan yun, 1980s. 80s. Oo. Opo. Ay bumaba kami rito. Opo. Nung paano na yun, narimata na, no? Hindi nyo masabi? Narimata nun kasi mga 1983-84 nagkaso na kami. Kinaso na kami ni Mr. De Los Santos Sino po yung Mr. De Los Santos? Yun po ang sinasabi lang nakabili sa DBP, yung lote ng lolo ko. Binili ni Mr. De Los Santos sa DBP Binili. yung narimatang lupain ng lolo namin. mo. Opo. Opo. So kinasuhan na po kayo dahil kayo po'y nagtatrabaho doon? Oo, pinapalis kami. Hindi kami napalis. Nanalo kami sa kaso Nanalo po kayo sa kaso? Opo. Opo. Ito po, kailan po nagsimula ang quarrying dito sa lupain ng lolo nyo? Ito, sureball ko dahil 2024, mga summer ng 2024, kasi binibisita namin mga tanim namin kung doon nung dumadaan kami doon, nung taniman namin ng kalabasa, mga kwan na, ng summer ng 2024, nagkukwari na po ang Rongkal. Rongkal, contractor. Contractor ng Rongkal Corporation, quarry, yung quarry ng contractor. Opo, 2024 pa pala. Opo. Opo. Pero ang naririnig ko naman dyan, nung nag-quarry sila, ano pong ginawa ninyo?
Okay lang naman kasi hindi naman yung lupa namin nakukwari sa katabi. Yung katabi. Opo, Mhm. yung katabi niya. Na lupa rin ni Mr. De Los Santos. Opo, so pinabayaan lamang po Oh, ninyo. wala po kami action dahil hindi naman nagagalaw yung sa Yung amin. pong katabing lupa, sino po may-ari noon? Yung kuan, nabili ni Mr. De Los Santos din sa talagang buwan. nabili? Opo, nabili. Opo. Kailan po kinawari itong mismong pwesto po ninyo? Itong 2025 na. 2025. Nagumpisa na sila dyan siguro mga March siguro yun. O paano po naging February, March yan. o paano po yung naging kaayusan? Nagkakwari sa pwesto po ng lolo po ninyo. Bagamat sinasabi po na nabili po na ni Mr. De Los Santos. yun Pero ang- sinasabi po ninyo nanalo naman kayo. Nung kaso nung. Paano po nangyari na nakapagkwari sa pwesto po ng lolo ninyo? Dahil ang alam ko po, kayo po tumututol. Apa. O bakit po nangyari na nakapagkwari sila? Nung magkwari sila, hinarangan ng kareta ng pinsan ko yung pila, yung yung daan. Kasi yung dinadaanan na dyan, porsyon ng posisyon ko pa rin Yung Opo. dinadaanan sa baba. Opo. Kaya pwede ko rin pagtigilan sila, kaya lang wala akong papel kundi posisyon lang. Ngayon, hinarangan niya. Pagkatapos, dito ka sa bahay, tinawag ako rito, may mga pulis natin sa barangay hall. Sabi ko, pakita niyo. Hinarangan ng pinsan nyo? Opo, yung daan. Kasi Daan para stop nila. Pumapasok na nila sa kwan namin sa teritoryo ng lolo namin sa posisyon namin. Bagamat nabili na ng Mr. De Los Santos, kami man naman ang nakaposisyon doon. Hindi naman, pinasok nila ng kware na hindi man pinaalam sa amin. Yun. Hindi naman miniting sa barangay. Sinira na nila yung kabiyasan namin dyan. Kalikasan, sinira nila yung illegal quarry nila, umagos na sa mga pispan at doon sa malaking pispan doon ng yung nakabili sa lupa. Yung pinapasyalan doon na tuwing Semana Santa na poles. Natabunan na, yung pispan ng anak ko dyan, natabunan na galing sa illegal quarry. Na wala namang permit yung kunari nila, yung unang kunari nila ng 2024 hanggang 2025. Nagkaroon sila dyan March 10 ng permit. Pero maluwang na yung nakwari. Ito lamang 2025 nagkaroon ng permit. Oo, kaya na sa akin, di ba maliwanag po na illegal yung quarry nila. Opo. So, tumututol po kayo at nagka-register po kayo ng pagtutol sa punong barangay. Opo. Ano po ang hinahabol po ninyo? Nung nagkuhan kami, gusto namin sana makaharap yung may-ari ng rungkal at kung sino yung mga involved person dyan, kung bakit nakapasok dyan without prior consultation to the barangay, to the particularly to the positioner. Palang hindi naman po yata tama, kaya nag-file kami, nagpirma kami mga apo dahil patay naman ng mga magulang namin. Nagreklamo kami kapitan, sinit niya ang hearing, pero postpone kasi hindi makadarating yung may-ari, itutuloy natin after election ng mayor, sabi. Pero hindi na po tinuloy, kaya nag-file kami ngayon sa Blue Ribbon Committee, nireklamo ko yung kapitan. Sa Sangguniang Bayan ng Kuya po? Sangguniang Bayan na. Kasi hindi na kami pinansin dito malaking kasalanan kamusta naman po ang inyo pong reklamo sa Sangguniang Bayan? Ano na po update? Anong pumunta kami doon na tinawag kami na magkaroon ng hearing, in-schedule na lang alauna ng hapon, abay alas 2 na wala naman yung chairman ng Blue Ribbon Committee. So, Paano yan? Di postpone. Ang sabi, na lang, i-reset. Mga kwan pa lang, mga 12:30, nandun na kami. Naghintay kami sa opisina niya hanggang alauna, hindi man sumisipot. Kuya Alfredo, ano po ang pinanghahawakan po ninyo na dokumento para sabi po ninyo sa Rongkal na kayo po may karapatan sa lupa na yan at dapat na kayo ang kausapin? Opo. Kasi mayroon naman historical ng barangay dito, bagamat ayaw kami bigyan ng kapitan, tama konsyal, dahil sila nga magkakutsaba, nagpapirma ako sa mga barangay, sa mga tao ng barangay, na kami talaga na illegal na lihitimo na nandyan since birth, yung mga pamangkin ko at mga apo ko dyan.
hindi na kami umalis, dyan na kami kumuha ng kabuhayan. Sige po, ano po ba ang nais ninyong mangyari doon po sa nagaganap na quarrying? Kung sa akin lang, gusto kong ipa-stop, full stop. Gawa ng sinisira na nila ng kalikasan dito sa Santa Cruz. At saka isa pa, illegal po ang pasok nila. Hindi nila sinabi sa mga tao rito, nagkwari na lang basta. Parang sa kanila na yan. Kahit na hindi namin lupa yan, bilang mamayan dito, may karapatan kami ipagbawal dahil naninira nga sila ng kalikasan. Ngayon, yung illegal quarry nila, tumabon sa pispan namin. Tumabon dun sa pinagpapasyalan ng mga tao dito yung Simana Santa, yung pulse doon na mataas na voluntaryo yung tubig. Ngayon, ano pa yung natabunan na sa kalukuhan ng quarry na pagpasok ng illegal. Hindi naman pala yung ang kukwarain, yun naman pala lupa namin kukwarain, nag-umpisa sila dito sa hindi nala lupa. Ayun ang tumabon ngayon dito sa pispan namin. Pagkatapos yung galing dun sa may papel na binulgar ng engineer ng Muñoz na nakakasakop dito, ayun, saka lang sila nag-quarry down. Yun naman ang tumabon doon sa poles na pinapasyalan ng mga tao tuwing Semana Santa. Kaya ang gusto ko sana, paano nila gagawin ngayon? Babayaran nila, magbayad sila sa bayaran nila yung lupa kinuha sa amin, sa posisyon namin, pag-uusapan ko ano po maganda. Kung may karapatan nga kami, wala. Kasi ayon sa batas natin dyan, pag inabot ng 30 years sa lupa, kahit lupa mo pa, kung hindi mo naman pinapasyalan, pinabayaan mo lang yung tao doon, palagay ko mawawalan ka ng pag-ari. Kasi hindi mo naman inaayos. Hindi po ba pumapasyal dyan si Ginoong De Los Santos? Wala, mula nung matagal pa bago mamatay, hindi na dumadating dyan. Mga anak, Ay kamag-anak. nag-iisa, nasa Amerika, nag-iisa, tagapagmana, hindi naman pumunta dito. Maraming salamat po, kuya. Sige po.